Morning po, makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Tuloy po natin ang atin pong siniris na pangatlong punto patungkol po sa the word or words are powerful. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Yamang po ito ang buwan ng Biblia o tinatawag po nilang Bible month. Okay, Bible month. Ito po ay inakda po o inotor po ito panahon po ng magkapatid na Ramos, ang ating presidente noon si Fidel Ramos at saka po si Shahani Ramos. At pagdating po ng ating President Duterte, ipinatupad po ito na pagdating po ng Enero, ang buong buwan pong yan ay para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, nagkaroon po ng isang panukala sa Kongreso at saka sa Senado na ipapasok po nila sa lahat ng eskwelahan, either public or ito po ay private, na magbabasa ang mga estudyante ng salita ng Diyos. So isa po akong bumoto po ron kasi nakita ko sa Facebook at kailangan po ito because the Word of God is life. Amen. Buhay po ito. Kasi ang tao kapag may buhay, meron siyang buhay, nakabuhay-buhay. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. So tignan po natin ang Exodus chapter 4 verses 1 to 5. Muli, welcome po ang bawat isa po sa atin. Yung iba hindi naman nagbalik. Yung iba hindi naman pumasyal kasi mga pamilya sila. Amen. Parang nag-abroad lang pero bumalik sa pinanggalingan. Okay, tignan mo katabi mo. Sabi mo, welcome ka sa akin. Okay. So, purihin ng Lord. In Exodus chapter 4 verses 1 to 5, sa King James Version, ito ang sabi ng Lord kay Moses. And sa verse 1, ang sabi niya, and Moses answered and said, but behold, kasi ito po yung panahon that God was telling to Moses to go back to Egypt. At ang sabi ni Moses, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord had not appeared unto thee. Alam ni Moses ang estilo po ng Egypt. Lumaki siya po sa Ehipto, kultura ng Ehipto, aral ng Ehipto, o edukasyon, pamamaraan ng Egypt, ang kanya pong kinalakihan. Kaya lahat ng tradisyon, kultura, alam ni Moses. Pinag-aral po siya ron, minaster po niya lahat yun. But when God told Moses to go back to Egypt, telling Pharaoh to let the Jewish people go back, ang sabi ni Moses, hindi ako papakinggan. Hindi sila maniniwala sa akin dahil never in my life, sa panahon nandun ako, na nagpakita ang Diyos sa akin. And then sa verse 2, ang sabi ng Lord, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, arad. Ano ba yung nasa kamay mo? Ano ba yung hawak mo? Ang sabi niya, isa pong tungkod o isa pong baston. And verse 3, and he said, cast it on the ground. Bitawan mo yan, sabing ganon, o ihulog mo, o itapon mo sa lupa. And he cast it on the ground, and it became a serpent. At binitawan niya, at naging ahas. So bakit, inisip ko, bakit ahas? O pwede namang bitawan niya, maging bulati. Di ba? O pwede namang bitawan niya, maging elephant. Bakit ahas? At pagkatapos, and take it by the tail. Nung bitawan ni Moses, ang sabi ni Lord, okay, muli mong kunin, pero hawakan mo sa buntot. The dangerous part sa isang ahas ay kapag hinawakan mo siya sa buntot. Kasi pag hinawakan mo ang ahas sa buntot, there's a big possibility na magre-retaliate ito at dahil flexible siya, pwede kang matuka kagad. Is God putting Moses into trouble that moment? Gusto ba ng Diyos ipahamak si Moses sa mga panahong yon? Pero si Moses sumunod lang siya. Kasi kung sa ulo hawakan yon,
Matapos mahawakan sa ulo, wala na yon, hindi na makakatuka yun. But then God told him, hawakan mo sa buntot. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. So naging tungkod na muli. And verse 5, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob have appeared unto thee. Ito ang patunay na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. Napakasarap po na lumakad una sa pananampalataya kasi po ang point number 3 po natin ngayon is the simplicity for expansion. Alam mo yung mag-expand ka, simple lang. Pero it takes a lot of risk. It takes a lot of lakas ng loob para maipangyari mo yung gusto mong mangyari. Sa mga negosyante, alam po nila na ang katapat ng tagumpay ay pagiging bankrupt. Pumunta ka sa SM, makikita mo ang ganda. Di ba? Halimbawa, magbigay ka ng isang halimbawa, Zarks, okay, di ba? O kaya Jayco, o kaya yung lutong bahay. Noon meron yan dito sa atin sa 13. Balikan mo ngayon, wala na yon. Balikan mo yung mga dating pinupuntan mo, wala na yon, iba na naman. Kasi nga, lahat ng yan, kaya naitayo dahil may lakas ang loob o lakas ng loob yung may-ari nun. Kasi alam nila pwedeng magtagumpay, pwedeng bumagsak. Kasi wala namang permanente sa mundo ito eh. So, pati sa pag-expand ng buhay, you need to take a risk. Pero sa isang mananampalataya, lagi mong baunin ang isang salitang pananampalataya. Kasi mahirap kung sasabihin mo ikaw ay mananampalataya na wala ka namang pananampalataya. So pag sinabi mo I'm a Christian, dapat yung pamamaraan ng Kristiyano ang meron ka. Kasi ang hirap na sabihin mo, ako ay Kristiyano, pero bakit ang buhay mo parang hindi Kristiyano? You're a Christian, but you are bad as a devil. So let your faith arise in your soul. As a Christian, hayaan natin yung ating pananampalataya araw-araw ma-practice sa buhay. Kasi sa mundong ito po ay lugar po ng labanan. Araw-araw may Sino sa inyo araw-araw wala siyang problema? Kasi siya ang pinoproblema. Di ba? Tanungin mo magulang mo, Nay, wala ba kayong problema? Maaaring sabihin nila, meron. Tanong mo ulit, ako ho ba problema? Baka bigla kang sagutin, number 1. So, may laban kasi sa buhay. At bawat kilos natin, para bang ang problema ay hindi po humihiwalay. Ang tagumpay kailangan ipaglaban mo para makamit mo yung naisin mo sa buhay. Pero yung pagbagsak, wag mo nang isipin kusang darating kahit ayaw mo. Diba? Wag mo nang isipin, darating. Naglalakad ka pa uwi sa bahay, nakita mo lang yung mga kumpare mo nag-inuman, napadaan ka na. Pag uwi mo sa bahay, matino akong umalis. Bakit pagdating ko sa bahay, umiikot na ang bahay? So, Moses believed God by obeying the command. In verse 3, when God told him, what do you have in your hand? Ang sabi niya, a rod. And God told him, okay, bitawan mo. Cast it on the ground. When Moses believed that, may nangyaring himala. Ano ba yung mga bagay? Hirap mong pakawalan.
O hindi ba pagsubok yan sa inyo? O problema yan? Anong pagkakaiba ng problema sa pagsubok? Parang pareho lang. Pero yung pagkakaiba ng pagsubok sa tukso, magkaiba yan. Kasi ang tukso, ilalayo ka sa Lord. Ang pagsubok, dadalhin ka sa Lord kasi magpe-pray ka. Ang problema, ganun din. Para sa inyo, ang problema, kakampi o kaaway? Both? Minsan kaaway, ano? Pero minsan naman, kaibigan. Ha? O, ulitin natin, ang problema ba, kaaway o kaibigan? Both na. Ha? Pag sinabi mong ito ay kaibigan, kasi tuturuan ka ng problema na mag-mature ang isip mo. Kasi pag dumadaan ka sa problema, ang isip mo, ito po ay nagtatrabaho kung papaano malutas ang kinaharap mo. Kaibigan siya ba o kaaway? Kaibigan na, no? So, sino sa inyo may problema? Lahat ba tayo may problema? Oh. Ibig sabihin, mayroon kang kaibigan. Ha? Tignan mo katabi mo, minsan problema mo yan eh. Di ba? Minsan problema mo yan. Oo. Pero kapag dumarating sa gano'n, wala kang magagawa kundi manalangin. Di ba? Lord, mahal ko naman siya eh. Kaso nga lang, parang tingin ko, pabigat sa akin. Baguhin mo ako, Panginoon, para maabot ka siya. Natututo kang manalangin. Di ba? Lord, pabigat siya, pero tulungan mo ako that I can endure everything. Dulot ng taong ito. Nakakapanalangin ka. Di ba there are times na iniisip natin, ano ba kayo papanalangin ko? Kaya hindi nagpe-pray kasi hindi mo alam yung papanalangin mo. Pero ang maganda ganito, pag wala kang maisip ipanalangin, panalangin mo sarili mo, na maging kakampi mo sarili mo. Lord, ba't ganun? May mga bagay akong gustong gawin, hindi ko magawa. Minsan hindi ko naiintindihan ang takbo ng buhay ko. At least you pray for yourself. Then the wisdom of God will come upon you. Because He is the light of God, or light of the world. So, when faith arises, miracles happen. Nakita ni Moses na nung sumunod siya sa Panginoon, kasi yung pagsunod niya, that is faith. It widens our borders when we follow God. Pag sumunod ka sa Diyos, lalawak po ang connection mo. So, nung si Moses, ayaw na siyang paniwalaan. Pero nung sumunod siya, even yung mga salamangkero, that time na mangha sila. Siguro nag-usap-usap, isn't he the Moses that we have been with us for so long, pero paano niya nagagawa ito? So maraming nag-isip, ano nangyari? It must be His God. Kasi hindi naman naririnig ng mga salamangkero nandun na Moses, bitawan mo. Pero the moment na yung faith ay meron ka, may naririnig ka na hindi naririnig ng iba. When you have faith, God can speak to you even in the crowd that no one hears except you. Si Moses, kahit nandun siya sa panahon na sinusubok na siya, klaro ang kanyang pandinig. And that is faith. Because faith sees what the naked eyes can't. Faith hears what our physical ears cannot hear. Because that is faith. So, faith brings the believer to another dimension. Kaya ang tawag natin dyan, supernatural.
Kapag ang tao lumalakad sa pananampalataya, lumalakad siya sa kaibang dimension ng buhay, hindi sa normalidad ng tao. Maaring gagawin mo ang isang bagay na baliktad sa pananaw ng iba because you have faith. Kasi ang normal, mamahalin mo lang ang kaibig-ibig. Pero ang hindi normal, yung ayaw ibigin ng iba, kaya mong ibigin. And that is faith. When the moment those things happen, you are in the atmosphere of faith. And when a person walks in the atmosphere of faith, kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng normal na tao. Kaya nga, yung salitang abnormal, that is beyond normal. And people who walks with faith and in faith, those were the abnormals. Taas ang kamay ng mga abnormal. Kasi above normal ka. Di ba? Above normal, hindi ka maintindihan. Mayroong inchik doon nga sa doon sa may ongpin. One time naglalakad siya, nakakita siya ng isang maliit na alambre. So ang ginawa niya, iniisip niya kung anong gagawin dito. So, alambre, parang ganito lang kahaba. Iniisip niya kung anong gagawin. Tinupi-tupi niya. Nung kanyang tinupi-tupi ng 3 tupi, sabi niya, anong gagawin ko dito? One time, nakakita siya ng mga papel, isinuksok niya, naging clip. Sabi niya, ito, maganda pala ito, panghawak sa mga papel. Dinamihan niya ng dinamihan, yung pagbali-bali niya ng alambring yon, isang araw bumenta. Di ba? Ito yung clip, kapag ginanon mo, ganito lang kahaba, pero bali-baliin mo, pwede na pala. I-clip sa papel. Ano pang gamit? I-clip sa buhok. Di ba? So, ang dami ng gamit. And that is faith. Faith can bring money to you. When you have faith, you have money. Wala namang kakwenta-kwenta yun. Ginanong-ganon lang niya eh. Yung isa nga, kumain lang eh. Pagkatapos kumain, naghanap ng kung anong pantanggal sa tinga. Nakita niya yung tingting ng isang puno ng nyog. Gano'n lang niya, pinangtinga-tinga niya. Nung makita ng tao, ginaya siya. Sabi niya, paghagandahin ko ito. Pinaganda. Naging toothpick. Di ba? Kumita siya sa pamamagitan lang ng ganon. Tapos pinaganda ng toothpick. Ngayon, ang toothpick ngayon, magkabilang dulo, magkaiba kulay. Pag ginanon mo, may mint. Yung kulay green. Di ba? Sabi ng iba ng mga bago, pahingi naman yan kasi hindi ko pa natitikman. Tinitikman nila yung toothpick. Maliliit at simpleng bagay, pero pinairal niya ang kanyang pananampalataya, nagbigay sa kanya ng linaw. So, when you have faith, faith can bring you into the abnormality of life kasi nga, ang faith nakakatalino. Because ang dulo ng faith, trust Him. So pag sumampalataya ka sa Diyos, mangyayari ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Na ito ay magbibigay ng another level ng buhay mo at tagumpay ang kahihinatnan. Faith. Kapag nilabanan mo ang faith sa sarili mong karunungan, bagsak ka. Kasi ang sarili mong karunungan, nakikita lang niya yung gusto mong makita. Pero ang faith, nakikita ng faith, yung things that you have not even imagined. But you believe that it will come, and that is faith. So faith will let you see what is beyond imagination. So Moses didn't expect.
his rod will become a snake. Hindi niya inaasahan yon. Because never sa kanyang buhay na nangyari ang mga ganun, pangyayari. Ang alam niya, siya ay prinsipe sa Egypt. Ang alam niya, mag-command lang siya, susundin siya. Pero doing the extraordinary thing, wala siya nun. But when God told him to do such a thing, when he does it, something happens. Meron ka bang gustong mangyari sa buhay mo? Ang tanong ng Lord, what is in your hand? Ano bang meron ka? And then second, lean not on your own strength and ability. Huwag tayong mananangan doon sa abilidad natin, doon sa kakayahan natin. Kasi lahat ng yan, nagmula sa Diyos yan. So, learn to do what God told you to do even when it is uncomfortable. Learn to do what God wants you to do even when it was or when it is uncomfortable. Parang hindi ka mapakali, pero ito, alam mo, pinagagawa sa ni Lord, gawin mo. Inisip ba ni Moses, kahihiyan ang daratnan ko doon? Baka lalo akong usigin at lalo akong patayin o lalo akong ikulong. Pero because Moses have faith, he went to that place. From the place of Midian, doon sa kanyang biyenan na si Jethro, bumalik siya doon sa lugar na kanyang tinakasan. And he does all those things because of faith. When you obey God, ibig sabihin yan, you have faith. Kaya nung nandun na siya, maaring at first hindi siya mapakali. Ano kaya ang gagawin ko? Right there and then God spoke to him. Hindi sinabi ni Lord sa kanya, Moses, bumalik ka ron, magdala ka ng tungkod mo, at pagdating mo ron, ano mo yung tungkod mo, magiging ahas. Maaring si Moses, kung gano'n ang napakinggan niya, excited na siyang pumunta. Alam niya may himala. Pero everything was in hang. Lahat ay nakahang pa, hindi niya alam. Ang alam lang niya, sumunod sa Lord. At pagdating niya ron, ayaw siyang paniwalaan. Dahil ang mga taong ito, never in the history, in the life of Moses, nakilala nila na si Moses maka-Diyos. Dahil lumaki siya sa pag-aaral at pagsamba doon sa iba't ibang uri ng Diyos nila. Pero pagdating doon, iba na ang Moses. Isang Moses na ang tanging alam lang niya sumunod sa Panginoon. And when he does the things that God have commanded him, maaaring at first, hindi siya komportable, pero sumunod lang siya, himala ang mangyari. The second was obedience. Faith and then obedience. Because obedience is the key for blessing. Kung letter A natin dyan ay faith, letter B is obedience. Ang obedience ay susi po ng blessing. Kahit pray ka ng pray, kung di ka marunong sumunod, di mo makakamta ng blessing. Ulitin ko ha. Kahit mag-pray ka ngayon at magdamag kang mananalangin, kung ayaw mong sumunod sa Lord, hindi ka makakamit ng blessing. Kasi ang blessing dumarating sa pagsunod. If Moses did not obey God, he can never see and experience the miracle of God. If Moses did not obey God, he can never hear the word of God. Because Moses obeyed God, kahit sa lugar ng pagsubok, sa lugar ng problema, sa lugar ng pangungutya, lahat ng expectation niya, maaring ito, babait sila sa akin, lahat ng yon wala. O maaring ang inisip niya, lahat ng expectation ko, kabaliktaran nito. But God, because you say so, then I have to do it. And when Moses did it, something miracle happened. So kahit mag-cell group ka ng mag-cell group, kung di ka marunong sumunod, ay wala ring blessing. Kahit mag-ministry ka ng mag-ministry, kung hindi ka rin marunong sumunod sa Lord, wala ring blessing.
Kasi ang isip ng tao, ang blessing pera. Pero ang dami kong kilala, ang daming pera, pero ang dami ring demanda. Di ba? Yung mga politician, ang daming pera yan, pag pinag-uusapan, milyon. Pero ang daming hinaharap na demanda sa buhay. Blessing ba yun? Ano sabi ni Lord? The blessing of the Lord maketh rich, and He added no sorrow in it. When God bless you, walang demanda. When God bless you, wala pong against you. Kasi yun ang sabi ng Bible. If God is with us, nothing will be against us. Ipagtatanggol ka ni Lord. Ito yung madalas kong sinasabi. When David was facing Goliath, the giant of the Palestine, higante. Ano nasa isip ni David? Sabi niya, you are a giant, but my God will giant me. Ipaghihigante ako ni Lord. Sabi niya, higante ka, ipaghihigante ako ni Lord. You are a giant, the Lord will giant me. Diba? Ipaghihigante ako ni Lord. Then the last one is learn to submit to God. Ang ganda ng kinanta natin. We fall down and lay our crowns. What are your crowns? Your crowns might even be your prestige, your dignity, your profession, your reputation, your influence, all the things that you have na wala ang iba, those were your crowns. But are you willing to lay all of them at the feet of Jesus? So sabi ng kanta, we lay down. We fall down at your feet and laying all our crowns. When you do that, that is an act of worship. When God created man, ang tao estatwa. Nung nilalang ng Diyos, kumuha sa alabok o sa lupa, kanya itong hinubog, wala pang buhay yun. Parang isang clay yun na habang tumatagal, tumitigas. Kaya ang tao pag walang buhay, tumitigas. Kasi patay siya. Ganun po ang simula natin. Nagkaroon lang ng buhay when God breathed unto the nostril of the first man. And man became a living soul. Hindi niya sinabi became a living flesh. Kasi time will come that this flesh would go back into its normality, death. So, nung hiningan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. Nung nagkaroon ng buhay, ano ang tanging laman ng isip ni Lord? Kaya binuhay ito because I want to fellowship with Him. Kasi pwede na naman gawin yun eh. Nang walang buhay, ano ang pakinabang doon? So, nung nagkaroon ng buhay, nakikipag-usap na ang Lord sa tao. Yung communication, nandun na. Yung pag-uusap, yung fellowship, nandun na. And that's the reason why God has His breath on you, because God wanted to have fellowship with you. Pero minsan ipinagpapalit natin ang Sunday worship doon sa alam natin, kumikita tayo dito. Yung iba ayaw magsara ng tindahan kasi pag Sunday, mabili ang alak. Mabili ang sigarilyo. Kaya nung kumita, may utang na loob kay alak at saka kay sigarilyo. Yung nandun sa Taytay, si Kakastor nung araw, kapitbahay, dinalaw namin ni Bishop. Sabi niya, nung panahon na yon, sabi niya, Pastor, sabi niya kay
Pastor Ben, hindi pa bishop si Pastor Ben noon. Sabi niya, Pastor, gusto kong pumunta dyan sa inyo pag Sunday. Kaso nga lang, hindi ko maiwan-iwanan itong aking tindahan kasi pagka linggo, bumebenta ako ng maraming lambanog. Kaya Pastor, sabi niya, 3 anak ko nakapagtapos ng pag-aaral ng dahil kay lambanog. Kumita ako ng husto rito. Hindi niya masabi-sabi na yung goodness ni Lord. So you see, gusto kong makita po natin that man of God, lagi nilang sinasabi na huwag kaligtaan yung ating pagsamba sa Lord, yung ating tinatawag na Sunday worship. So the moment you attend Sunday worship, you are willing to give up everything because that Sunday is for the Lord. Salamat sa Lord. Sa lahat ng nandito na hindi inisip, kung pumasok ako sa trabaho ko, kumita ako ng pera, pero hindi ko marinig na mahal ako ng Lord. Kasi, ito yung gusto ng Lord Because you know what? Submission is the key to promotion. Submission is the key to promotion. Kapag ikaw ay laging mapagpakumbaba, nagsasubmit ka sa boss mo, pagdating ng promotion, maalala ka niya. Kasi hindi ka lumalaban, hindi ka nagsasalita laban sa kanya at sa kumpanya. So maalala ka ng boss mo, ito nagpapasakop to, masarap kasama ito. Pero yung mapagmataas dahil sa dami ng kanyang alam, pagdating ng promotion, yung pinakamataas doon, kalilimutan ka. So submission is the key for promotion and to promotion. And humble person are submissive to their leaders. Kasi yun ang sabi ng Lord He resists the proud and He lifts up the humble. Yung mga mayayabang, sabing ganun, ay kanya itong tinatakwil. Pero yung mga mapagpakumbaba, inaangat ng Panginoon. Yun ang sikreto ng promotion. Kilalanin mo kung sino yung mga tao na kinikilalang boss. At matuto kang sumunod. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng pinapagawa, yes ka ng yes. Mali na pala. Alam niyo yung salitang submission? Pag tinanggal mo yung SUV, may mission ka. Binaligtad mo lang yung sub, naging bus. Di ba? Ibig sabihin, driver ka towards that mission. So lahat po tayo may mission in this life. Amen. But you can have and you can be submissive kapag una nagsasubmit ka kay Lord. Nagsasubmit ka sa salita ni Lord. So humble yourself to God and He will lift you up, sabi ng Bible. Kasi simple lang ang buhay. Hindi komplikado ang buhay. Sumampalataya ka, sumunod ka, mag-submit ka. That's it. So kapag ang tao lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang taong ito kailanman hindi mawawalan ng landas. Kailanman hindi mawawalan ng pag-asa. Kahit na salasalabat na ang landasin sa buhay, when you walk with faith, the light of God will be upon you. Do you want to have a light in your life? Basahin po muna natin itong ating conclusion. Sabay-sabay po tayong tumayo. When you have the Word of God, you have the light of God.
Sa mga sandaling ito, I want you to have those lights. And those lights, pag pinagsama-sama, it would become a light to the nation. The word expansion, you can only go to the other place kung nakikita mo ang dadaanan mo sa pamamagitan ng liwanag. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 represents 13 martires, 13 barangays. And I want you to be a light in this city. Hindi po nakapangalan dito yung mga barangay, mga nakapangalan dito mga prayer of three ng mga tao. Meron bang taga-Cabezas dito? Hindi pa, kay Cabezas. Laliana, Gregorio, Perez, Luciano, Lapidario, San Agustin, Cabuco, Deo Campo. Nasabi ko na ba yung Gregorio? Ano pa ang wala? Aguado, Osorio. Ibig sabihin, may mga barangays na wala pa. And I want you to be a light in this city. You want to expand? Just share your testimony. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging cell leader para makapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Ang kailangan mo, just simply share the Word of God through your testimony. Patayin siguro natin itong itong electric fan. Lahat ba may kandila? Okay. Month of January, the beginning of 2025, let us be a light. It is a prophetic gesture. Candle symbolizing the light of the world, which is Jesus. At ang sabi ng Lord, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Pagningasin ninyo ang inyong ilawan, upang makita ng lahat ng inyong mapupuntahan ang liwanag na yan, at sila man ay sasamba sa Panginoon dahil sa liwanag na ito. Gusto ko pong tawagin yung mga primary 12 dito sa harap. Primary 12, dito po kayo sa harap. Yung mga hindi taga-13, huwag mong sabihin na pang 13 lang yan. We are a light of the world. Buong mundo. Pero ang isang ilaw, nagsisimula sa isang lugar. You can open your house in order for the Ark of the Covenant to be there. When the Ark of the Covenant in the Old Testament was brought into the house of Obed-Edom for 3 months, 90 days, yung bahay ni Obed-Edom pinagpala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. Because the Ark of the Covenant, the light of God, the light of the world was upon your house. You can open your homes para magkaroon ng fellowship, magkaroon ng panalangin, magkaroon ng pagpapalakasan sa isa't isa, madadamay ang pamilya.
12, harap kayo sa akin. Isang simpleng kandila. Sabi ng isang kanta, it's better to light just one little candle than to stumble in the dark. Isang maliit lang na ningas na kapag ito'y pinagsama-sama, may mababagong buhay. At yan ay nangyari in the book of Acts chapter 2. When the house was filled with the presence of God, the 120 disciples of that time, each one of them, nagkaroon ng parang ningas ng apoy sa kanilang ulunan. And when they stepped down from that place at humarap sa tao, nagkaroon ng liwanag ang mga tao. Naliwanagan ang kanilang isip, tumanggap sa Panginoon. 3,000 katao were being baptized, filled with the Spirit of God, received the Lord Jesus Christ, accepted Christ, and have their salvation because the light of God was upon them. Nasaan lang? Taas ninyo ang inyong kandila. Panginoon, simbolo ang kandilang ito ng liwanag. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa tuwing dumadaan kami sa isang lugar na madilim, magliwanag, Panginoon, ang aming kaisipan. Pag dumarating, Panginoon, pagsubok o problema, na parang hindi namin alam kung ano saan patutungo dahil sa dilim na hindi namin po, Panginoon, halos alam pa paano lutasin. Magkaroon ng liwanag sa aming isip, sa aming puso. At ito ang sinisimbolo ng kandila. Liwanag sa aming buhay, liwanag sa aming puso, at liwanag kami sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Ang mga liwanag na to, Panginoon, ay kakalat, Panginoon, sapagkat yun ang gusto mo. Lahat kami ay liwanag. Sa mga tao po, Panginoon, na aming makakausap sa lugar at sa tahanan na aming kinilalagyan. 12, sindihan niyo po yung kandila nila. Ang family po ay designed ng Lord na ang tatay po ang leader ng family. Siya yung utak, haligi, the pillar. So ang dapat po ang tatay po ay talagang nagpapakumbaba lagi sa Panginoon sa araw-araw to get instructions for the family. Ang nanay naman po ang ilaw ng tahanan. Dahil ang nanay ay supportive at laging nananalangin para sa tatay, para sa kanyang asawa, na laging magtagumpay sa pangunguna sa buong pamilya. Ang tatay po ay laging magtatagumpay. At magiging ilaw din ng nanay sa kanyang mga anak. Kung paano niya sinusunod ang kanyang asawa, paano siya sumusuporta sa leader ng pamilya. Ang mga anak din po ay magkakaroon ng halimbawa para sumunod sa kanilang ama. Magpasakop. Kaya ang simbolo po ng ilaw na ito
ay nangangahulugang may Jesus ka sa puso mo, kaya mailaw ka. Ang mga Israelita po ay pinalalabas ng Egypt para sumamba sa Diyos. Sabi ni Pharaoh, pwede namang dito na lang kayo mag-sacrifice sa Egypt. Bakit lalabas pa kayo? O sige, pwedeng lumabas pero wag malayo. Ang Diyos po gusto niya, sambahin natin siya in His terms. In His prescribed way. We cannot worship God with our thinking, ability, kung paano natin gustong sambahin si Lord. No. We need to worship God the way He wants us to be worshiped. He wants us to worship Him. He wants Him to be worshipped. Mag-pray po tayo. Father, ang hirap kang sambahin kapag kami ay nananatili, Panginoon, sa kadiliman. But Lord, thank you for the mindset. Thank you for the faith, Lord. From the Word of God, Lord, na inilagay mo sa puso namin, O God, that once we accepted Jesus Christ as our own personal Lord and Savior, you have given us the authority and the title to be the light of this world because of Jesus as Lord of our life. So Lord, with this light that we hold, Lord God, may we always stay in the light, O God. May we always spread the light. Since we stay in the light, Lord, lahat ng taong makakahalubilo namin, lahat ng taong makakausap kami, Lord God, they will be affected by this light, Lord God. Maiilawan din sila, maiilawan ang isip nila, ang puso nila, Panginoon. Dahil may spread ang light sa pamamagitan namin, O God. Thank you, Lord, na ipinagkatiwala mo na kami maging ilaw katulad mo, Lord God. Maliliit na ilaw, Panginoon. Halimbawa, Panginoon. It's not because of us, but because of your blood, Jesus, that cleanses us. With this, Lord, we thank you. We are so grateful, Lord, na ang walang kwentang buhay ko, buhay namin, Lord, pinago mo, pinagtiyagaan mong linisin, baguhin, pagpalain. We don't deserve your love and your light. Hindi mo lang kami inilawan, ginawa mo kaming ilaw. Salamat, Panginoon. I want every one of us to just say a little prayer to the Lord right now. Lord, I receive your light, and I will spread this light. I just want you to pray that commitment right now. Go. Deep in your heart. Deep in your heart. God sent us the light of the world, the light of glory. Let that light keep burning into our hearts, into our lives. Huwag itago ang ilawan na yan, sapagkat maraming matitison kapag walang liwanag. Maging liwanag ka sa mundong ito, sa ating kapwa, at lahat ng nadidimla, maliliwanagan sa pamamagitan ng iyong buhay. This light, this candle represents your life. A life that is being lighted up by the Lord Jesus Christ. Puno ka ng liwanag. Huwag mong hayaan na aandap-andap ang liwanag na yan. Let it shine all throughout ng buhay mo. Thank you, Lord, for every prayers that have been said by your children today. Salamat sa pangalan ni Jesus.